TV. Jeric Agosta. Kabanata 411. Luna. Natigilan lahat sina Mateo, Isaac at ang iba pa. Inihagis ni Calmore si Greenhawk sa balikat na ito. At tinapakan ang Pirate King. Ang lahat ng ito ay nangyari sa oras ng isang paghinga. Ito ay nakasisilaw na mabilis. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tinapakan ni Jeric ang Greenhawk na parang Diyos ng digmaan. Laking gulat nila kaya hindi sila nakapagsalita ng matagal. Nang magkamalay na sila, hindi nila maiwasang matuwa. Nagningning ang kanilang mga mata, at sumili ang ngiti sa kanilang mga mukha. Sa wakas natalo na si Greenhawk. Mr. Talagang walang talo si Jeric. Maging ang mayabang na haring pirata ay natalo ni Mr. Jeric. Sa katunayan, nang sampilan ni Jeric ang Greenhawk, naramdaman nilang tiyak na mananalo si Jeric. Gayunpaman, hindi nila inasahan na mananalo si Jeric ng ganoon kabilis at napakasaya. Hindi nila napigil ang pumalakpak. Nang matapakan ni Jeric ang Greenhawk, naramdaman ng huli na parang hinihiwa ang buong katawan niya. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng ganito kalala. Hindi lamang matinding sakit ang naramdaman niya, ngunit nakaramdam din siya ng walang katapusang kahihiyan. Tumingin si Jeric sa kanya at sinabing, "Natalo ka. Sa hinaharap, hindi ka na makakakilos ng gulo at makagawa ng masama. Bilang huling hari ng pirata, dapat ay natangay ka na sa libingan ng kasaysayan matagal na ang nakalipas." Pagkasabi niyon, sinipa siya ni Jeric sa mana core. Biglang naramdaman ni Greenhawk ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mana core. Sa isang iglap, ang panloob na mana sa kanyang mana core ay parang na-deflate na lobo, at ang kanyang panloob na mana ay agad na naubos. Ang lahat ng panloob na mana sa kanyang mana core ay nawala. Sinipa ni Jeric ang kanyang mana core at sinira ang kanyang mga kasanayan sa martial arts bilang isang first-class martialist. "Jeric, how dare you destroy my martial arts skills?" Bumalik si Greenhawk sa realidad at tumingin. Gilmore na may batrit sa mga mata. Parang gusto niyang patayin si Jeric. Gayunpaman, hindi ito isinasapuso ni Jeric. Tumingin siya kay Greenhawk at ngumuso. "Hindi ka nakasing husay ng aso ngayon. Kung gusto mo akong patayin, mag-isip ka muna kung paano maiwasan ang paghihiganti ng mga nasasakupan mo." Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jeric na kontrolado ni Greenhawk si Enzo at ang kanyang anak at lahat ng martialist sa isla sa pamamagitan ng Life Extension Elixir. Iyon ay para magtrabaho sila para sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit inalis lamang ni Jeric ang martial arts ni Greenhawk ngunit hindi siya direktang pinatay. Naniniwala siya na kahit na ang Silver Guards, ang Scarlet Guards, ang Black Guards na nasa manor pa rin sa labas, o ang Black Guards na nagmamaneho ng mga yate at ang mga speedboat na nakatakas ay hahanapin pa rin ang antidote mula sa Greenhawk. Dahil nilason pa rin sila ng Life Extension Elixir. Kapag nalaman nila na ang martial arts ng Greenhawk ay inalis na, tiyak na hindi nila siya pakakawalan. Sa makatuwid, hindi kinailangan ni Jeric na patayin ang Greenhawk. Lahat ng martialist sa Skeleton Island ay natural na papatayin ang Greenhawk. Nang marinig si Jeric, nagbago ang ekspresyon ni Greenhawk. Siyempre, alam niya kung gaano kakilakilabot ang mga salita ni Jeric. Napansin na ni Greenhawk na ang dalawang Blackguard, na nagtatago sa malayo sa hall, ay nakatingin sa kanya ng may malisyosong mga mata. Hindi na siya magalang at matakot gaya ng dati. Matapos malaman na ang kanyang martial arts ay inalis na, ang dalawang Blackguards ay hindi natakot sa kanya. At naramdaman nilang kaya nilang harapin siya na walang martial arts. Hindi napigilan ni Greenhawk na makaramdam ng takot. Nakita ni Jeric ang malamig na pawis sa noo nito at alam niyang natakot siya sa kanyang mga sinabi. Ito rin ang gustong makita ni Jeric. Nais niyang ipaalam sa mamamatay tao na demonyong ito kung gaano kalungkot ang kanyang magiging wakas. Hindi na sumulyap si Jeric kay Greenhawk at naglakad patungo kina Luna, Mateo at sa iba pa. "Jeric, okay ka lang ba?" Nang makitang papalapit si Jeric, agad na tinanong ni Luna si Jeric nang may pag-aalala at kahinahunan. Kabanata 412. Marahang umiling si Jeric. "Ayos lang ako." Sa katunayan, alam niyang magiging maayos si Jeric,
ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Ngayong sumagot si Jeric, ganap na siyang gumaan. Hinawakan niya si Jeric sa braso at mahinang sinabi, maaari tayong makabalik ng ligtas, Jeric. Tumango si Jeric. Oo, pwede na tayong bumalik. Gayunpaman, sinabi ni Mateo kay Jeric, Mr. Jeric. Makakabalik pa tayo. Siyempre, alam ni Jeric kung bakit hindi sila makakabalik. Dahil nandoon pa rin sa kuweba ang kayamanan ng Haring Pirata. Ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Sa halip, naguguluhang tanong ni Luna kay Mateo, Lolo, bakit hindi tayo makabalik? May kaaway ba na hindi pa naaalis? Ngumiti si Mateo. Wala nang anumang kaaway ang natitira para harapin natin, ngunit sa loob ng lupaing ito, mayroon pa ring higit sa 10 malalaking barkong ginto, pilak, at alahas. Kailangan natin silang kunin. Tumango si Isaac at ang mga miyembro ng iba pang 9 na pamilya. Siyempre, hindi nila nakalimutan ang mga kayamanan ng Pirate King sa tirahan na ito. Narinig ng malubhang na sugatan na Green Hawk na ang mga tao ng 9 great families ay nakikipaglaban para sa kayamanan ng Pirate King. Siya na nasugatan na ng malubha ay biglang nagluwa ng subo ng dugo. Itinagilad niya ang kanyang ulo at namatay. Hindi na kailangang patayin siya ng iba. Natigilan lahat sina Mateo, Isaac at ang iba pa. Ang sikat na haring pirata na nang ibabaw sa mga dagat ng Atita ay nagalit sa kanila hanggang sa mamatay. Paano? Panunokso ni Jeric, akala ko biro lang ang sasabihin na may magagalit hanggang mamatay. Ngunit ngayon naniniwala ako na ito ay totoo. Nang marinig ito, lahat ay hindi napigil ang tumawa. Hindi na kailangang sabihin, ang dahilan kung bakit naniwala si Jeric ay dahil nakita niya kung paano namatay si Green Hawk. Dahil sa sobrang galit niya. Tumingin si Jeric sa lahat at sinabing, bueno, dahil nakagawa ng napakaraming masasamang gawa ang Green Hawk at naging pinarusahan at namatay, panahon na para hanapin natin ang kayamanan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jeric na mahigit 100 malalaking barko na puno ng mga kayamanan ng Pirate King ang nakadaong sa ilalim ng ilog ng Yungib. Gayunpaman, upang hindi makapukaw ng hinala, hindi nanguna si Jeric sa pagkakataong ito. Sa halip, hiniling niya kina Mateo, Isaac at sa iba pa na manguna. Ayon sa kanilang memorya, sinubukan nilang hanapin ang paraan. Siyempre, nagpahiwatig si Jeric paminsan-minsan. Inabot sila ng mahigit kalahating oras upang mahanap ang Ond ay nakadaong Ond River kung saan mahigit 100 malalaking barko. Sa pagtingin sa 12 ng mga barko sa ilog, sinabi ni Isaac kay Jeric, Mr. Jeric, kung hindi mo kami niligtas ngayon, sana namatay kaming lahat dito. Sa makatuwid, Mr. Jeric, ikaw ang dapat magdesisyon kung paano ipamahagi ang mga kayamanan. Sa sandaling sinabi niya ito, ang iba pang mga pamilya ay sumang-ayon, tama si Isaac. Mr. Iniligtas ni Jeric ang ating buhay, kaya siya ang may huling desisyon kung paano hatiin ang mga kayamanan. Sige, Mr. Jeric. Paano natin ito hahatiin? Lahat sila ay handang sumunod, at nadama nila na natural para kay Jeric na magpasya sa paghahati ng kayamanan. Hindi maiwasan ni Luna na mapatingin kay Jeric. Gusto rin niyang malaman kung paano niya hahatiin ang kayamanan. Kabanata 413. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, mayroong higit sa 100 malalaking barko na puno ng ginto at pilak na kayamanan dito. Pagkatapos nating harapin ang mga ito, maaari natin silang hatiin ng pantay-pantay. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lahat ng mga elder at patriarch ng 9 great families ay medyo nagulat. Sa lakas ni Jeric at sa kanyang ginawa, kahit na gusto niyang mag-isa ang kayamanan, ang mga tao ng 9 great families ay wala ring sasabihin. Dahil ang kanyang lakas at merito ay karapat-dapat sa mga kayamanang ito. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Jeric. Sa halip, iminungkahi niyang hatiin ng pantay-pantay ang mga kayamanan. Talagang lampas ito sa inaasahan ng mga tao mula sa 9 great families. Tumingin si Jeric sa mga elder at sinabing, kayong mga lalaki ay may malawak na hanay ng mga negosyo, at dapat ay mayroon kayong mga pakikitungo sa negosyo sa mga kumpanya ng ginto mula sa buong mundo.
Dapat kaya mong harapin ang dosenang mga yaman ng pirata na ito, tama ba? Nagmamadaling tumango ang mga matatanda. Sinabi ni Matko, ang Suarez Group ay may mga negosyong pakikitungo sa 8 internasyonal na kumpanya ng ginto at pilak sa Auckland. Kailangan nila ng malaking bilang ng imported na ginto at pilak para makagawa ng ginto at pilak na alahas. Sabi ni Isaac. Ang Sutton Group ay mayroon ding mga pakikitungo sa negosyo sa mga auction house sa maraming bansa. Maaari kong hilingin sa mga auction house sa iba't ibang bansa na magbenta ng mga antik at kayamanan sa mga barkong ito ng pirata. Ako si Angus Mason, ang patriarch ng Mason Group. Mayroon akong relasyon sa negosyo sa ilang ahensya ng gobyerno. Ang mga ahensyang ito ay kailangang bumili ng malaking halaga ng ginto kamakailan para sa mga reserba. Gitling. Ang mga elder at ang mga patriarch ng 9 great families ay lahat ay nagpahayag ng kanilang sariling mga paraan upang harapin ang mga kayamanan ng Pirate King. Tumango si Jeric. Bueno, ang lahat ng ginto, pilak, at alahas sa mga barkong ito ay kailangang dalhin at asikasuhin sa lalong madaling panahon ngayong gabi. Ang mga matatanda at ang mga patriarka ng mayayamang pamilya ay tumango lahat bilang pagsang-ayon. Ito ang kayamanan ng Pirate King, na maaaring maging isang malaking kayamanan na naipon ng maraming Pirate King sa mga henerasyon. Ngayong patay na ang Green Hawk, ang mga kayamanang ito ay naging walang may-ari. Kung hindi nila inilipat ang kayamanan sa ibang lokasyon sa lalong madaling panahon, malamang na maraming tao ang dadagsa sa lalong madaling panahon. Ang daan-daang blackguards na nakatakas ay tiyak na maglalabas ng balita. Kaya naman, bago lumabas ang balita, mabilis nilang hinarap ang kayamanan ng Pirate King. Sa ganitong paraan, hindi magiging komplikado ang mga bagay. Sa oras na ito, sinabi ni Isaac kay Jeric, Mr. Jeric. Ang aking grupo ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng pagpapadala. Hihilingin ko sa general manager na ayusin ang isang barko ngayon. Ngayong gabi, dadalhin ba natin ang lahat ng ginto, pilak, at alahas dito sa mga kumpanya ng ginto, mga auction house, at mga ahensya ng gobyerno ng iba't ibang bansa? Tumango si Jeric. Magandang ideya iyan. Sinabi rin ni Mateo, makikipag-ugnayan ako sa kumpanya ng ginto. Makipag-usap sa kanila tungkol sa aming pagbebenta ng ginto. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at naglial ng number. Inilabas din ng mga matatanda ng ibang pamilya ang kanilang mga mobile phone at nakipag-ugnayan sa mga pambansang reserbang ginto, mga kumpanya ng alahas, mga auction house, at iba pa. Hindi nagtagal, inayos ng mga matatanda at ng mga patriarka ng 9 na dakilang pamilya ang lahat. Pagkatapos, umalis sila ni Jeric sa kuweba. Bumalik sila sa looban ng mansyon. Nakita ni Jeric na halos naayos na ang usapin, kaya ibinigay niya ito sa mga matatanda ng 9 great mga pamilyang haharapin. Kaya, tumingin si Jeric sa mga elder at patriarch at sinabing, Ladies and gentlemen, babalik muna kami ni Luna. Pakiusap, ingatan mo ang bagay na ito. Hindi naiwasang magmukhang gulat muli ng mga matatanda. Hindi nila akalain na magtitiwala si Jeric sa kanila kaya mag-iwan sa kanila ng isang mahalagang kayamanan. Upang pamahalaan. Hindi niya sineseryoso ang kayamanan ng haring pirata. Sa halip, siya ay walang malasakit at mapagbigay, na naging dahilan upang humanga sila sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sabay-sabay na sinabi ng mga matatanda kay Jeric, huwag kang mag-alala, Ginoong Jeric. Aalagaan naming mabuti ang kayamanan. Ang dahilan kung bakit gumaan ang loob ni Jeric at ibinigay sa kanila ang usapin ng Pirate King ay dahil alam niyang ang 9 great families ay hindi lamang may mga pambihirang kakayahan sa mundo ng negosyo ng atita, ngunit mayroon ding malawak na hanay ng mga kontak sa iba't ibang bansa. Ang kayamanan ng Pirate King ay napakamahalagang kayamanan na ang 9 na dakilang pamilya lamang ang may kakayahang hawakan ito. Paanong hindi matutuwa si Jeric sa napakagandang bagay? Siyempre, hindi natakot si Jeric na hindi siya bibigyan ng pera. Kung maglakas loob silang gawin ito, napakadali para kay Jeric na hanapin sila sa kuwes. Kabanata 414. Pagkatapos, hinawakan ni Jeric ang kamay ni Emma at naglakad patungo sa helicopter sa damuhan.
Sa daan patungo sa damuhan, sina Jeric at Luna ay napadaan kay Enzo, na nakahandusay sa lupa at nakapikit. Nakita ni Jeric ang pagkibot ng kanyang mga talukap. Sa puntong ito, agad na nalaman ni Jeric na siya ay nagising mula sa kanyang pagkawalan ng malay at nagpanggap na walang malay. Pagkatapos, may ideya si Jeric at sinabi kay Luna, si Luna, si Enzo at ang kanyang anak na si Eric ay laging gusto. Para patayin tayo. Ngayong patay na si Eric, ang pag-iiwan kay Enzo na buhay ay isa lamang walang katapusang problema sa hinaharap. Mas mabuti pang bawiin mo siya. Galit na galit si Luna sa mag-ama. Naramdaman din niya na may katuturan ang sinabi ni Jeric. Ang pag-iwan kay Enzo dito ay magbibigay lamang sa kanya ng pagkakataon na magdulot ng higit pang gulo para sa kanila sa hinaharap. Kaya, tumanggo siya kay Jeric at sinabing, oo, ibalik mo siya sa aking mansyon at ikulong siya para hindi siya saktan tayo. Sabi ni Jeric, tama ka. Dapat natin siyang ikulong. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinitik ni Jeric ang kanyang daliri gamit ang kanyang kanang kamay, at ilang streaks ng enerhiya ang bumaril at tumama kay Enzo. Agad niyang tinataka ng ilang acupoints sa katawan ni Enzo. Si Enzo na nagkukunwaring walang malay ay nagmura sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang acupoints ay selyado, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa pagpapanggap na walang malay. Sa oras na ito, inabot ni Jeric at binuhat si Enzo mula sa lupa na parang namumulot ng manok. Pagkatapos, sumakay sina Jeric at Luna sa isang helicopter sa damuhan na si Enzo sa kanyang kamay. Inilagay ni Jeric si Enzo sa lupa ng cabin at hiniling ang piloto na lumipad at bumalik sa course. Habang pinagmamasdan nila ang helicopter na umaalis sa Skeleton Island na may hagong, mukhang nalilito sina Isaac, Mateo at ang iba pa. Dahil nag-aalala si Jeric na ang pag-iiwan kay Enzo na buhay ay magdudulot ng gulo sa hinaharap, bakit hindi na lang niya ito pinatay? Pero sa halip, ibinalik niya si Enzo sa course. Gayunpaman, hindi nila naisip na gagawin ni Jeric ang anumang bagay na hindi kinakailangan. Nakita ni Jeric ang sabuatan ni Enzo at napigilan ang kanilang mga inapo na maging hostage. Bukod dito, natalo niya ang Green Hawk at sinira ang lungga ng mga pirata. Kabanata 415. Naniniwala sila na dapat may dahilan si Jeric sa pagkidnap kay Enzo. Tapos, natauhan sila dahil hindi pa nakakarating sa Skeleton Island ang mga barko at tauhan mula sa course. Sa makatuwid, pumasok sila sa isang villa sa Manor, at nagsimulang uminom ng kape, makipag-chat, at tumawa. Bagamat muntik silang mawalan ng buhay sa paglalakbay sa Skeleton Island ngayong gabi, sa huli, ito ay isang pagpapala. Disguise na nakuha nila ang kayamanan ng Pirate King. Masasabing tuwang-tuwa sila. Gusto mo ba ang site na ito? Mag-donate dito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mabilis at dekalidad na mga kabanata. Ang maliwanag na buwan ay nasa langit, at ang helicopter ay nakahiga sa ibabaw ng dagat. Ang pinto ng cabin ng helicopter ay hindi nakasara, at bumuga ng hangin. Sinulyapan ni Jeric si Enzo sa ilalim ng mga paa. Nakapikit pa rin ang mga mata niya habang nagkukunwaring walang malay. Kaya, tumingin si Jeric kay Lana at sinabing, Luna, biglang sumagi sa isip ko na gusto tayong patayin ni Enzo. Kung babawiin natin siya at ikulong, hindi babi. Madali para sa kanya. Hindi niya alam kung bakit biglang nasabi iyon ni Jeric. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na talagang napakabait nila kay Enzo, kaya tumanggo siya kay Jeric at sinabing, oo, medyo madali para sa kanya. Mayroon ka bang anumang mga ideya? Sabi ni Jeric, may ideya ako. Tingnan mo, nasa ibaba ang dagat. Bakit hindi natin siya itapon sa dagat para pakainin ang mga isda? Ang mas asama ay dapat pakainin sa isda. Agad namang tumanggo si Luna. Oo, iniisip ko rin na ang gayong masamang tao ay dapat pakainin sa isda. Sabi ni Jeric, tapos naayos na. Itatapon ko siya sa dagat para pakainin ang isda ngayon. Pagkasabi noon, inabot ni Jeric para buhatin siya at itutulak na sana siya palabas ng cabin. Umihip ang simoy ng dagat mula sa pintuan ng cabin.
Iminulat ni Enzo ang kanyang mga mata sa takot at sumigaw sa takot, "Huwag mo akong itapon sa dagat para pakainin ang isda, Mr. Agosta." Sa sandaling ito, hindi na kayang magpanggap ni Enzo. Nagkunwaring nagulat si Jeric at sinabing, "Oy, hindi ka ba nakoma? Bakit ka nagising?" Namula si Enzo, ngunit nang maisip niyang itatapon siya ni Jeric sa dagat, mabilis niyang sinabi kay Jeric na may mapait na mukha, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay, Mr. Agosta. Hindi dapat kami ng anak ko nagalit sa iyo. Tsaka wala naman kaming choice. Pinilit kami ni Green Hawk, ang Pirate King." Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jeric na si Enzo ay isang inapo ng mga pirata ng Skeleton Island. Ipinanganak siya sa Skeleton Island at naging subordinate ng Green Hawk nang siya ay lumaki. Bukod dito, sa suporta ng Green Hawk, naging isa siya sa 10 great families sa Kuos. Gayunpaman, ang mayamang lalaking ito ay talagang kontrolado ng Green Hawk's life extension elixir. Sa huli, alipin pa rin siya ng Green Hawk. Enzo, dahil subordinate ka ng Green Hawk, dapat naisip mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Ngayon, sa tingin mo ba papakawalan kita dahil lang sa pagmamakaawa mo sa akin? Nanatiling hindi natinag si Jeric at itinulak pa si Enzo palapit sa pinto. Kabanata 416. Namutla si Enzo at sumigaw, "Huwag mo akong patayin, Mr. Agosta ay, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Nako, gusto kong malaman kung magkano ang pera mo. Kung konti lang, hindi na kita bibitawan," sabi ni Jeric. Mayabang. Mr. Agosta, ang pamilyang Fidalgo ay isa sa 10 mahusay na pamilya sa Kuos. Mayroon kaming higit sa isang maliit na pera. "I have $10 billion on hand, I can give you all of Enzo immediately," said, lukang at Jeric. Nang marinig ito, tumango si Jeric. "Oh, $10 bilyong ang maaaring isaalang-alang iyon." Pagkatapos nito, hinayla ni Jeric si Enzo, na itinulak sa pintuan ng cabin, pabalik at inihagis sa kanyang paanan. Nang makitang hindi siya inihagis ni Jeric, iniligtas ni Mand ang kanyang buhay, huminga siya ng mahabang buntong hininga. Bumuhay ang mga rotor ng helicopter, at yumandar ito, naiwan ang estate at pumailang lang sa kalangitan. Makalipas ang halos 40 minuto, lumapag ang helicopter sa villa na pag-aari ni Jeric. Nang marinig ni Lillian at Gerald ang tunog ng helicopter, nakarating na sila sa looban para salubungin ito. Bumaba sina Jeric at Luna sa helicopter. Siyempre, si Enzo, na nahuli, ay dinala din ni Jeric pababa mula sa helicopter. Pagkatapos, hiniling ni Jeric sa piloto na paliparin ang helicopter. Napatingin sina Lillian at Gerald kay Enzo, na nakahawak sa kamay ni Jeric. Hindi nila maiwasang magtanong, "Jeric, sino ang taong ito?" Tumingin si Jeric kay Luna at sinabing, "Sabihin mo sa kanila na dadalhin ko ang taong ito sa itaas para tuparin muna ang pangako niya." Nagmamadali si Jeric na tuparin ni Enzo ang kanyang pangako sa pagbabalik. Ibibigay niya ang lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya kay Jeric. Bilang tugon, tumango si Luna sa kanya. Pagkatapos ay binuhat ni Jeric si Enzo sa villa at umakyat sa itaas. Nalilitong tumingin sina Lillian at Gerald kay Luna, "Luna, what's going on? Nagawa mo bang iligtas ang lolo mo?" Sabi ni Luna, "Sa sala tayo mag-usap." Tumango naman sina Lillian at Gerald. Pagkaupo nilang tatlo sa sala, ikinwento ni Luna sa kanila ang lahat kung paano natalo ni Jeric ang Haring Pirata, si Green Hawk, at ang lahat ng eksperto sa Skeleton Island. Siyempre, sinabi rin niya sa kanila na natagpuan ni Jeric at ng 9 na tycoon ang kayamanan sa kuweba. Sa wakas, sinabi niyang nahuli ni Jeric si Enzo. Gusto niyang itapon si Enzo sa dagat para pakainin ang mga isda, ngunit ang huli ay handang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan kay Jeric. Kabanata 417. Iyon ang dahilan kung bakit iniligtas ni Jeric ang buhay ni Enzo at ibinalik siya. Nagulat sina Lillian at Gerald. Hindi nila inaasahan na napakaraming nakakakilig na mangyayari sa paglalakbay ni Jeric at Luna sa Skeleton Island. Ang Haring Pirate na may maskarang ginintuang, ang mga kayamanan ng Haring Pirata.
Ito ay isang bagay na maaari lamang mangyari sa TV. Laking gulat nilang lahat nang makita ito sa totoong buhay. Sa sandaling ito, sa pag-aaral. Sa ikalawang flow, Villa. Binuksan ni Jeric ang laptop sa kanyang desk. Sa oras na umupo si Enzo sa desk, na-unlock na ni Jeric ang kanyang mga trigger point. Maaari kang mag-login sa website ng bangko at ilipat ang pera sa akin, sabi ni Jeric. Oo, Mr. Agosta. Pagkatapos ay umalis si Jeric sa mesa, kinuha ang kanyang tasa, at pinuno ang isang tasa ng kape mula sa makina ng kape. Hindi na siya bumalik sa tabi ni Enzo. Sa halip, umupo siya sa sofa. Malumanay niyang ininom ang kanyang kape. Pagkatapos mag-login sa website ng bangko, hiniling ni Enzo kay Jeric ang kanyang bank account number. Binigyan siya ni Jeric ng top secret account sa Julius Bank. Pagkatapos, inilipat ni Enzo ang lahat ng pera sa kanyang account sa bank account ni Jeric sa Julius Bank. Nailipat na ang pera sa iyong account, Mr. Agosta, pagkatapos ng operasyon, sinabi niya sa Jeric. Habang umiinom ng kape, tumango si Jeric at sinabing, okay. Pagkasabi niya nun ay nagring ang phone niya. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at nag-click sa mensahe, Hello, respected customer. Nakatanggap ka ng 10 bilyong dolyar sa iyong sekretong bank account sa Julius Bank. 10 bilyong dolyar ng Enzo ay matagumpay na nailipat sa Jeric. Pagkatapos, iniligpit ni Jeric ang kanyang telepono at sinabing, maaari ka nang umalis. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Enzo. Mabilis niyang sinabi kay Jeric, salamat, Mr. Agosta, dahil hindi mo kami pinatay. Talagang tatandaan ko ang iyong kabaitan. Siyempre, bagamat sinabi niya iyon ng may malaking pasasalamat, ngunit sumumpa siya sa kanyang puso, Jeric, aalalahanan ko ang mga kaganapan ngayon at babayaran ko ito ng 10 beses sa hinaharap. Umalis na si Enzo. Para siyang asong gala na umalis. Ang pag-abolish sa kanyang martial arts skills ay ganap na nasira ang kanyang planong paghihiganti kay Jeric. Jeric, hahayaan na lang ba natin siya? Hindi maiwasang itanong ni Jeric kay Jeric habang pinagmamasdan si Enzo na umalis. Tumango si Jeric. Oo, hayaan mo na siya. Kailangan kong panatilihin. Tanggalin. Natigilan si Gerald. Bakit siya nagtiwala sa isang kaaway? Tapos may naisip si Gerald at tinanong si Jeric, nabalitaan ko lang kay Miss Suarez na willing si Enzo na ipagpalit ang yaman niya para sa buhay niya. Magkano ang binigay niya sa'yo? Walang pakialam na sinabi ni Jeric, hindi gaano, 10 bilyong dolyar lang. Nanlaki ang mata ni na Gerald at Lillian. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi nila, ano? 10 bilyong dolyar. Maging si Luna, ang anak ng isang mayamang pamilya, ay medyo nabigla. Ang 10 bilyong dolyar ay hindi maliit na halaga. Gayunpaman, sinabi ni Jeric na ito ay hindi gaanong 10 bilyong dolyar lamang. Masyado na siyang malayo. Sa wakas ay naunawaan na ni Gerald kung bakit labis na nagtiwala si Jeric kay Enzo. Hindi na kailangang sabihin, ito ang epekto ng 10 bilyong dolyar. Gayunpaman, kung si Gerald iyon, malaki rin ang tiwala niya kay Enzo. Nagkwentuhan sila sa sala hanggang hating gabi at saka nagpahinga. Siyempre, hindi natulog ng mag-isa si Jeric. Sa halip, pumasok siya sa silid kung saan nakatira sina Lillian at Luna. Oo, ang dalawang babaeng ito ay natutulog sa iisang silid tulad ng matalik na magkaibigan sa mga araw na ito. Nang makita si Jeric na palihim na pumasok sa kwarto, natural na gustong itaboy siya ng dalawang babae. Pero paano kaya umalis si Jeric nang ganun-ganun lang? Sa huli, nagawa ni Jeric na magsinungaling sa pagitan ng dalawang babae matapos silang suyuan. Hinding-hindi makaligtaan ni Jeric ang napakagandang gabi. Kabanata 418. Ito ay isang magandang gabi. Sa silid na puno ng liwanag ng buwan, mayroon lamang isang romantikong kapaligiran, at ito ay ligaw din. Pagkaraan ng madaling araw, bumangon si Jeric. Nagising na ang dalawang babae sa kama. Iniisip ang ligaw na gabi, na mula ang kanilang mga mukha. Hindi inaasahan ng dalawang babae na sila ay mahuhuli ni Jeric ng magkasama. Pareho nilang minahal at kinasusuklaman si Jeric.
Siyempre, ang pag-ibig ay higit pa sa puot. Hindi nila kinasusuklaman si Jeric sa totoong kahulugan. It more so dahil masyado siyang wild. Pakiramdam nila ay mabibiyak na ang kanilang mga baywang. Tiningnan ni Jeric ang dalawang mahiyaing babae, ngumiti, at sinabing, gagawin ko kayo ng masarap na almusal para masustansya ang inyong katawan. Pagkarinig nito, walang pakundangan na dinampot ni na Lilian at Luna ang unan at ibinato kay Jeric. Paanong nasabi ng pervert na ito ang ganoong bagay? Sa harap ng una na ibinato ng dalawang babae, inabot ni Jeric at sinalo ito. Pagkatapos, nakangiti niyang ibinato ang unan sa kama at sinabing, sige, sige, magpahinga ka na. Hindi kita tatawanan. Magluluto ako ng almusal. Pagkatapos noon, lumabas si Jeric sa kwarto at isinara ang pinto. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Jeric sa mesa ang mga itlog, sandwich, gatas, at iba pa. Tatawagan na sana niya si Lilian at Luna sa baba para kumain, pero nakababa na sila ng hagdan. Kanilang sarili. Pagkatapos ng aktibidad kagabi, sukdulang gumagalaw at maganda ang kutis ng dalawang babae, na nagpapatingkad sa mga mata ng mga tao. Mga babae, nakahanda na ang almusal. Halina't kumain. Natauhan si Jeric at agad na tumawag. Sila. Umupo sina Lilian at Luna sa hapagkainan at sinimulang kainin ang almusal na ginawa ni Jeric. Habang nag-aalmusal ang dalawang babae, narinig ni Jeric ang pagtunog ng kanyang telepono. Napatingin agad ang dalawang babae kay Jeric. Ang una nilang naisip ay, ibang babae ba ang tumawag sa kanya? Kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at nakitang unknown number iyon. Sinagot niya ang telepono. Hello, sino ito? Mr. Jeric, lolo ito ni Lama. Boses ni Marco ang nanggaling sa kabilang linya. Napatingin si Jeric kay Luna. Nakatingin din sa kanya sina Luna at Lilian. Dahil sa sobrang close nila, nasabi ni Luna na ang kanyang lolo ang tumawag kay Jeric. Kapwa sila ni Lilian ay nakahinga ng maluwag sa kanilang mga puso. Hindi pala ibang babae ang tumawag kay Jeric. Ang dahilan kung bakit tumingin si Jeric kay Luna ay dapat si Luna ang nagsabi sa kanya. Naisip niya ang katotohanan na alam ni Mateo ang kanyang numero. Tanong ni Jeric sa telepono, Mr. Suarez, anong may paglilingkod ko sa iyo? Jeric, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang lahat ng kayamanan sa kuweba sa Skeleton Island ay dinala palayo, at may mga bumibili, magalang na sabi ni Mateo. Sabi ni Jeric. Salamat sa iyong pagsusumikap. Hindi naman. Nasaan ka ngayon? Pwede ba kitang makita? Sa telepono, nag-request si Mateo. Sabi ni Jeric, Fersem Sano. 28 Hillside Villa sa Coos Bay. Pumasok ka na. Okay, pag-usapan natin yan kapag nagkita tayo mamaya. Okay, sa ngayon lang yan. Binaba ni Jeric ang telepono. Tumingin si Luna kay Jeric at sinabing, gusto kang makita ng lolo ko. Tumango si Jeric. Oo. Pagkatapos, umupo siya at nag-almusal kasama sina Lilian at Luna. Nang matapos silang tatlo ng almusal, narinig nila ang hagong ng helicopter sa labas. Alam ni Jeric na dumating na si Matko. Siya, Luna, at Lilian ay naglakad palabas ng villa. Nalilitong tumingin si Gerald at ilang bodyguard sa helicopter na lumapag sa looban. Nang makitang lumabas si Jeric, mabilis niyang tinanong si Jeric, Jeric, sino ito? Kaibigan mo ba siya? Tumango si Jeric. Siya ang lolo ni Luna. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng helicopter cabin, at bumaba si Mateo. Nang makita ng matanda sina Jeric at Luna, lumiwanag ang mukha nito. Jeric, Luna. Nakangitiring bati ni Jeric sa matanda, Good morning, Mr. Suarez. Natawa din si Luna. Lolo. Jeric, kababalik ko lang galing Skeleton Island at nagmamadali akong makita ka, tumingin siya kay Jeric at sabi. Naiinggit na sabi ni Luna, Lolo. Apo mo ako. Hindi ka nagmamadaling makita ako, pero nagmamadali kang makita si Jeric. Ako pa ba ang apo mo? Nang marinig ito, napahagalpak ng tawa sina Jeric, Lilian, at Gerald. Siya. Seryoso si Vid, of course, you're my grandel.
Gustong ibigay sa kanya ang pera mula sa mga kayamanan. Natawa si Luna sa narinig. Kung gayon hindi ako magseselos. Nakangiting pumunta ang lahat sa sala. Nagmamadali si Lolo na makita si Jeric dahil ako. Pagkaupo sa sofa sa sala, kumuha si Mateo ng card sa bulsa at iniabot kay Jeric. Jeric, ito ang perang ibinigay namin sa iyo pagkatapos naming ibenta ang kayamanan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jeric ang password ng card. Hindi tumayo si Jeric sa seremonya. Kinuha niya ang bank card at sinabing, kung gayon, Mr. Suarez, kukunin ko na. Sabi ni Mateo, syempre kailangan mong tanggapin. Ito ang iyong pera. Tumango si Jeric at casual na inilagay ang bank card sa kanyang bulsa. Nang makitang hindi nagtanong si Jeric kung magkano ang nabili ng kayamanan, hinangaan niya si Jeric mula sa ilalim ng kanyang puso. Jeric, lahat ng mga kayamanan ay naibenta sa kabuoang 20 bilyong dolyar. Nahahati ito sa 10 bahagi, na siyang na mahusay na pamilya at ikaw. Bagamat hindi nagtanong si Jeric, sinabi ni Mateo sa kanya ng tapat kung magkano ang ipinagbili ng mga kayamanan. Tumango si Jeric. Okay, tama na. Wala siyang tutol sa paghahati ng pera. Pagkatapos mag-chat saglit, nagpaalam si Mateo at umalis. Pagkaalis niya, bumalik si Jeric sa kanyang kwarto, binuksan ang kanyang computer, at naghanda na ilipat ang pera sa kanyang account sa Julius Bank. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mag-login siya, nagulat siya nang makitang $10 billion ang balanse sa kanyang bank account. Natigilan si Jeric. Kabanata 419. Hindi inaasahan ni Jeric na ibibigay sa kanya ng 9 great families ang kalahati ng $20 billion mula sa Pirate King. Iyon ay dahil sinabi ni Mateo na hahatiin nila sa 10 ang mga kayamanan ng Pirate King. Mga bahagi. Malinaw, hinati nila ang bilyon-bilyon sa 10 bahagi, ngunit walang duda na ang bahagi ni Jeric ay kinakalkula ng iba. Ibinigay nila ang kalahati ng kanilang kayamanan kay Jeric. Hindi na kailangang sabihin, nadama nila na iniligtas ni Jeric ang kanilang mga buhay. Kung hindi dahil kay Jeric, hindi lang nila makukuha ang yaman ng Pirate King, kundi pati sila ay binawian din ng buhay sa Skeleton Island. Dahil ibinigay ng 9 great families ang kalahati ng kanilang kayamanan kay Jeric, imposibleng pumunta si Jeric kay Mateo at ibalik ang 8 bilyong dolyar. Siya ay hindi isang mapaghangad na tao. Dahil sa kabaitan nila, tatanggapin niya ito. Pagkatapos ay inilipat ni Jeric ang lahat ng 10 bilyong dolyar mula sa kanyang bank account patungo sa kanyang account sa Julius Bank. Pagkatapos noon, pumunta si Jeric sa coffee shop para kumuha ng isang tasa ng kape. Comfortable siyang napasandal sa sofa at nagsimulang uminom ng kape. Tapos na ang usapin ng Skeleton Island. Ang higit na ikinagulat niya ay ang paglalakbay na ito sa Atita. Siya ay hindi inaasahang nakakuha ng 10 bilyong dolyar mula sa kayamanan ng Pirate King, pati na rin ang 10 bilyong dolyar na ibinigay sa kanya ni Enzo. Sa paglalakbay na ito sa Atita, nakakuha siya ng 20 bilyong dolyar. Ito ay isang kapaki-pakinabang na paglalakbay. Dahil naayos na ang usapin sa Atita, nadama ni Jeric na oras na para bumalik sa Eldoria. Ding dong. Sa sandaling ito, may kumatok sa pintuan ng Jeric. Sinabi ni Jeric, pumasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 magagandang tao. Sila Lillian at Luna. Kakasabi pa lang ni Jeric sa kanila para sa kanila. Lahat ng binabalikan niya. Dahil nandito sila, hindi na niya kailangan pang tumingin. Tumingin si Lillian kay Jeric at nakangiting sinabi, ano ang iniisip mo, Jeric? Kabanata 420. Tanong ni Jeric. Iniisip ko kung kailan tayo babalik. Tanong ni Lillian, anong meron? Gusto mo bang bumalik? Tumango si Jeric. Oo, maayos ang lahat sa Atita. Oras na para bumalik tayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Luna at walang ganang tumingin kay Jeric. Jeric, gusto kong bumalik sa Eldoria kasama. Ikaw. Sabi ni Jeric. Ikaw lang ang tagapagmana ng mga Suarez. Sa pagsalakay ay hindi ka papayagan ng lolo mo na iwan si Atita. At kailangan din ng Suarez Group na magmana at magde. Sabi ni Luna.
Pero Jeric, sa puso ko, mas gugustuhin kong isuko ang Suarez Group kaysa mawalay sa iyo. Higit pa rito, ang Suarez Group ay nasa ilalim ng kontrol ng aking lolo. Walang magiging problema. Wala ako sa atita. Kahit. Nag-isip sandali si Jeric bago sinabi kay Luna, tanungin mo muna ang lolo mo at tingnan mo kung ano ang sinasabi niya. Kung papayag ang lolo mo na bumalik ka sa Eldorado kasama ko, sasakay tayo ng eroplano pabalik bukas. Tumango si Luna kay Jeric. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Makalipas ang mahigit 10 minuto, binaba ni Luna ang tawag at pumunta sa Jeric. Hindi napigilan ni Lilian na tanungin si Luna, Luna, ano ang sabi ng lolo mo? Si Luna ay may matamis na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, pumayag ang aking lolo. Nang marinig ito, napangiti si Lilian. Tapos pwede na tayong bumalik. Tumango si Luna. Tanong ni Jeric, hindi ba sinabi ng lolo mo na magmamana ka ng yaman ng pamilya? Sabi ni Luna. Sabi ng lolo ko, ako lang daw ang tagapagmana ng mga Suarez. Ang aking pamilya at kumpanya ay ibibigay sa akin sa hinaharap. Kailangan kong pasanin ang pasanin ng pamilya, pero sabi niya dahil ayaw kong mawalay sa iyo, hinayaan niya akong bumalik sa Eldorado kasama ka. Sinabi din niya na pagkarating ko sa Eldorado, itutuloy ko ang sasakyan ng group. Out business projects para kay Suarez. Kung tungkol sa negosyo ng kumpanya sa Atita, siya na muna ang bahala pansamantala. Huwag kang mag-alala. Hindi inaasahan ni Jeric na si Mateo ay napakamakatwiran. Dahil walang tutol ang lolo mo, babalik ka sa Eldorado kasama ko bukas, nakangiting sabi ni Jeric. Nang marinig ni Luna si Jeric, masayang sumugod siya, yamakap sa kanya, ipinulupot ang mga braso sa leeg nito, at hinalikan siya. Tuwang-tuwa siya na hindi niya maiwasang maging intimate sa kanya. Jeric, sa wakas hindi ko na kailangan makipaghiwalay sa iyo. Ang galing. Tuwang-tuwang tumingin kay Jeric si Luna. Nang makitang nakikipaghalikan at nagyaya si Luna kay Jeric, napangiti si Lilian. Dahil magkapatid sila ni Luna, si Lilian. O nagseselos sa pagiging malapit ni Luna kay Jeric. Noong gabing iyon, maganda ang mood nilang tatlo. Natural, kailangan nilang i-enjoy ang magandang gabing magkasama. Sa karanasan kagabi, mas magandang estado ang pinasok nilang tatlo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng saya, nabusog silang tatlo. Sa tanghali kinabukasan, 3 mamahaling sasakyan ang pumasok sa looban ng No. 28 Hillside Villa sa Coos Bay. Ipinadala ni Mateo ang kotseng ito para ihatid sila sa airport nang malaman niyang ibabalik ni Jeric si Luna sa Eldorado. Sumakay sina Jeric, Luna, Lilian pati si Gerald at ilang bodyguards. 3 marangyang sasakyan ang umalis mula sa Hillside Villa at nagtungo sa airport. Pagdating nila sa departure hall ng airport, huminto ang sasakyan. Lumabas sina Jeric, Luna, at Lilian sa. Nagulat si Jeric nang makitang naghihintay na lahat sina Mateo, Isaac, at ang iba pang mga elder ng 9 great families sa airport. Dahil sila ang mga taiko ng mayayamang pamilya, hindi lang sila nakaakit ng maraming tao na tumigil at manood, kundi pati mga media reporter ay dumating nang marinig nila ang balita at gustong makapanayam ang malaking mayayamang pamilyang ito. Gayunpaman, lahat ng mga reporter na ito ay pinigilan ng mga bodyguard ng mga matatanda. Maraming tao sa paligid ang labis na na-curious kung bakit sabay-sabay na susulpot sa harap ng terminal building ang mga sikat na elder ng 9 great families. Parang may hinihintay sila. Naging curious ang mga tao sa paligid. Anong klaseng big shot ang maaaring makapaghintay sa kanya ng 9 great families ng sabay? Sa sandaling ito, nakita ni na Mateo, ang mga elder ng 9 great families, at Isaac na bumababa sa kanilang mga sasakyan sina Jeric, Luna at Lilian Morales. Nagningning ang mga mata nila at mabilis silang humakbang. Sa isang mabait at magalang na ngiti, sinabi nila kay Jeric, Mr. Agosta, sa wakas nandito ka na. Balita ko babalik ka agad. Nandito kami para makipagkita sa'yo. Sana Mr. Agosta, madalas kang pumunta sa Atita in the future. Kung pupunta ka, kailangan mo kaming tawagan.
Pagkatapos noon, ang mga elder ng 9 great families ay naglagay ng gold-plated na business card sa Jeric. Laking gulat ng mga tao sa paligid, pati na rin ang mga media reporters, nang makita nila ito. Sino itong Mr. Agosta? Kaya niyang gawin ang mayaman at makapangyarihang siyam na mahusay na pamilya na napakagalang at kahit na medyo mapagpakumbaba. Nagkusa pa sila na ibigay kay Jeric ang kanilang mga business card. Ito ay simpleng pambabala para kay Jeric. Hindi pa nakita ng mga tao sa paligid ang 9 great families na napakakumbaba. Kahit sa buong Atita, walang nakakita sa kanila ng ganito noon. Tinanggap ni Jeric ang mga business card ng 9 great families at mahinhin na tumango sa kanila. Huwag kayong mag-alala, mga matatanda. Babalik ako kay Atita. Ingatan mo ang sarili mo. Matapos matanggap ang mga salita ng pag-aalala ni Jeric, ang mga elder ng 9 great families ay naantig. Nabulunan sila sa hikbi habang kinakawayan si Jeric at sinabing, "Mag-iingat ka, Mr. Agosta." Pagkatapos magpaalam sa mga elder ng 9 great families, naglakad si Jeric at ang iba pa sa airport. Makalipas ang kalahating oras, lumipad mula sa airport ang isang eroplano papuntang Eldoria.